It is very important for us to understand, no, na ang pagkakaroon ng mabuting iman at pagkakaroon ng mabuting pananampalataya at ang gawin ninyo yung sarili ninyo bilang imra'atun salihah, zawja salihah, kinakailangan na maging sentro nito ang Allah. It's only because you love Allah Azza wa Jal. Because if you love that person, your zawj, mahal mo ang asawa mo, not because of Allah Azza wa Jal, it's because of your obsession towards your husband. For example, no? Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa iyong asawa, o di kaya ay dahil sa sobrang pagkahumaling mo doon sa iyong asawa, then ito ay magre-resulta ng pagpigil sa iyo, nagampanan kung ano talaga ang para sa iyong husband at ano talagang para kay Allah. You are now serving your own personal desire. You are just contenting your own self. It's not Allah anymore. Hindi na ang Allah. Nagigits niyo yung punto natin doon? Because you are now loving and you are so obsessed of your husband or yung asawa mong lalaki to the extent na hindi mo na nagagampanan kung ano yung para talaga sa kanya, ano talaga yung karapatan niya, because you prioritize what you feel. You prioritize what is your emotion dictates. You prioritize only what you feel. And that is the reason why you are not now serving your deen, you are not now serving your Rabb, you are serving to content your own personal wants. Gusto ko. Ayaw kong gawin yan kasi ganito. Ayaw ko siyang ganito kasi good ganito. And it's all because of your personal. Naintindihan natin yun? And I always tell you, lalo sa mga trainees na sinasabi ko sa kanila, that it is always for you to prioritize what is for Allah's sake, not your personal. Always prioritize what is for Allah's sake, not your personal. It means that kinakailangan na palagi nating unahin ang ano ang para kay Allah. That is the principle. That is the core principle of being a Muslim. Because being a Muslim is Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Being a Muslim is to give yourself, ibigay mo ang sarili mo kay Allah sa iyong pagdasal, sa iyong pagsamba, sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo, sa lahat ng inaali mo, sa lahat ng ginagawa mong sakripisyo, sa iyong buhay, sa iyong kamatayan, lillahi rabbil alamin. That is being a Muslim. That is being a Muslim. So kinakailangan na unahin mo ang tungkol kay Allah, unahin mo ang para kay Allah, kaysa sa kung ano ang para sa iyong personal. And this is khilaf, hada khilafu ma yakun, yun ay magiging kasalungat ng kapag ang isang babae ay naging super obsessed or naging obsessed siya sa kanyang husband in a way na napipigilan niya ang kanyang sariling sundin kung ano ang para kay Allah o anong inutos ng Allah dahil para i-contain kung ano ang emosyon niya o kung ano ang meron sa kanya. So, my words is very heavy to understand, but I ask Allah subhanahu wa ta'ala na ma-perceive ninyo kung anong sinasabi ko. Okay? Because this, I do believe na ang mga aral na sinasabi kong ito sa inyo ngayon is para kung binibigyan kayo ng bato sa inyong likuran. Okay? Because this is totally against of the emotion of a woman. Naintindihan natin? But after all, that is being a Muslim. Hindi kayo ni-allowed ng Allah to go in jihadin fi sabilillah. You are not allowed to go in the masjid and do your salah obligatory in the masjid. You are sukita ankun kathirun min al-wajibat. Natanggal sa inyo ang marami sa mga wajibat, mga obligatory para sa inyo, na obligado sa mga kalalakihan. It's all because you have more heavier task. And that is to fight your own self. That is to fight your own emotion. That is to fight your own personal emotions. Okay? So you have to take note of that, my dear sisters, because I really believe that you want to be imra'atun salihah. Tama o hindi? Gusto niyo ba maging imra' salihah? Parang wala. Wal-iyadu billah. Do you want to be imra'atun salihah? Parang ustad, sa sinasabi mo, parang ayaw ko na. Ganun ba? No. Alhamdulillah, yes. I know. Mahirap yun. But, mahirap siya, but it doesn't mean na hindi siya applicable. No, it's applicable.
And that is why, the reason, kaya sinabi ng Allah, inna akramakum indallahi atqakum. And that is the reason why sabi ng Allah, the nearest to you in Allah is atqakum, the one who have the purest taqwa to Allah. And taqwa is to follow the commandment of Allah, for Allah's sake, and to refuse to what is forbidden by Allah subhanahu wa ta'ala for His sake. Okay? So, nawa ay maintindihan natin ang mga punto na ito at itawfik kayo at ganun din ang mga kalalakihan ng Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa mabuting pagdadala ng kanyang sarili. Okay, so ipagpatuloy natin ang tungkol, pumasok tayo tungkol kay Hind Salama bint Abi Umayya. Okay? So ang pag-uusapan natin ay isa sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isa sa pinakamatagal na nabuhay mula sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Isa sa may malaking impluensya kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung saan makikita mo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ginagawa niya ang mga bagay na inuutos ni Salama. Okay? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kinukuha niya ang payo ni Salama. Okay? Ganun ang influence ng babaeng itong si Salama kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang buhay ni Salama bago at pagkatapos siyang maging asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay punong-puno ng aral, lalong-lalo na sa pagtitiis ng isang babae. Okay? Si Salama, o kilala sa kanyang pangalan na Hind bint Abi Umayya. Si Abi Umayya na ito, ang kanyang tatay, ang kanyang pangalan ay si Hudhayfa. Hudhayfa ibn al-Mughira, ibn Abdullah, ibn Umar, ibn Makhzum, ibn Yaqda bin Murrah. So nakikita ninyo ang last word, bin Murrah. That is very related sa mga ninuno ng propeta sallallahu alaihi wasallam, because of course, ang kanyang tatay, itong si Abu Umayya Hudhayfa, Ibn al-Mughira al-Makhzumiyya al-Qurayshiyya. So, siya ay isang Quraysh. So, basically, once you are part of the Quraysh, you have this, you have this different sub-tribes or clans na meron kayo. But, ultimately, your ancestor is only in the same one family tree. Okay? So that's why, like for example, Ibn Murrah, si Murrah is one of the ancestor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So itong si Salama, at kilala siya sa Salama na pangalan, but ang pangalan niya is alin? Hind. Okay? Ang pangalan niya is Hind. Now, siya ay pinsan ng ilan sa mga kilalang mga sahaba, katulad for example ni Khalid bin Walid. Okay? At pinsan din siya ng Firaun of this ummah. Sino? Si Abu Jahl ibn Hisham. Kasi si Abu Jahl ibn Hisham, okay? Si Hisham ay anak ni Al-Mughira. Ganun din itong si Al-Walid, anak din ni Al-Mughira. So, si Hudhayfa, anak din Al-Mughira. So, ibig sabihin, magpipinsan itong si Abu Jahl, si Khalid bin Walid, at saka si Hind. Okay? O si Salama. So, ano ang kanya? Banu Makhzum. Mula siya sa Banu Makhzum. And si Abu Jahl is a Banu Makhzum. Khalid bin Walid is from Banu Makhzum. And Banu Makhzum is a very big family clan within the general tribe of Quraysh. Okay? Pag sinabi mong Banu Makhzum, ang Banu Makhzum ay isang malaking tribu. Okay? Kasunod sa tribu, umaaring i-claim ng mga Banu Makhzum, they are co-equal with the Banu Hashim. Okay? And that is why ang Banu Makhzum has this kind of competence, no? Or they have this kind of competence with the Banu Hashim. Okay? Meron silang pakikipag-kompetensya sa Banu Hashim. No? Itong Banu Makhzum. And that is why itong si Abu Jahl ay may napakalaking selos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's not just because ang propeta ay naging propeta, kundi dahil sa para sa kanyang pananaw, too much for the Banu Hashim. Ang Banu Hashim, they got it all. Kinuha na nila lahat. Lahat na ng malaking responsibilidad, lahat ng mga karangalan, kinuha na nila. Pati ba pagiging propeta, kukunin pa nila? Okay? So, that is from the words of from the word of Abu Jahl. So, that indicates the extreme jealousy
of the Banu Makhzum against the Banu Hashim, which is the family of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganoon pa man, ang tinutukoy natin dito ay kung gaano kalaki ang pamilya ng Banu Makhzum. So ibig sabihin itong si Hind bint Abi Umayya or Hudhayfa ay mula sa angkang malaki ng Banu Makhzum. Ang kanyang tatay na si Hudhayfa bin Mughira ay tinatawag sa kanyang nickname na Zad Ar-Raqib. Okay? Zad Ar-Raqib. Bakit siya tinatawag na Zad Ar-Raqib? Dahil sa kanyang pagiging very generous, lalo na sa travel. Okay? Lalo na sa mga travelers. So, yan ang ugali ng kanyang tatay. Kumbaga, every time na mayroong mga caravan that will travel, every time na nandun siya sa caravan or nandun siya sa travel, ay lagi nang sinasabi sa mga tao, "Khalas, ang pagkain ninyo, ang tubig ninyo, ang accommodations ninyo, huwag nyo nang alalahanin, mafi mushkila, ako nang bahala." That is his attitude. Okay? And that is why tinatawag siyang Zad Ar-Raqib. Zad, it means yung kumbaga provision. Okay? So Zad Ar-Raqib, provision of the traveler. Okay? So itinawag yun, ibinansag yun sa kanyang tatay dahil sa kanyang ugali ng pagiging mapagbigay at matulungin sa mga naglalakbay. Okay? Sa mga naglalakbay. At sapagkat ang paglalakbay, it shows the true character of a person. Okay? And that is why sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, as-safar yusaffiru rijal. Okay? As-safar, ang paglalakbay, ika ni Ibn al-Qayyim, ang paglalakbay ay ginagawa niya, ipinakikita niya kung ano ang tunay na katayuan at ugali ng isang tao. Okay? Kasi sa paglalakbay, doon mo makikita kung ta'riful bakhil, makikita mo at al-bakhilu min al-karim, makikita mo kung sino ang maramot sa mapagbigay, makikita mo sa travel kung sino ang mabait, mapasensya sa walang pasensya, makikita mo sa pagta-travel ang abid, yung grabe sumamba at sa taong hindi gaanong sumasamba, doon mo makikita sa travel sapagkat doon makikita mo ang kanyang ugali. Paano siya nagpapasensya sa mga pagsubok ng paglalakbay niya and so on and so forth. Paano siya sa kanyang pagdarasal when he is traveling. Okay? Paano ang kanyang ugali with the other people, because it is easy for you to be good within your house, di ba? Kasi sa loob ng bahay mo, walang magfi-Facebook sa'yo doon. Pero paglabas mo ng bahay mo at pagpakita ka ng kasamaan mo, magiging trending ka sa social media, di ba? So, that is why it is more easy for us to be good inside the house, not outside, no? Kasi kapag it is easy for us to be good, no, outside, no, kaysa sa kung tayo ay nasa inside our home. Kasi nga kapag nasa bahay tayo ay mas naipapakita natin yung ugali natin, di ba? At kapag nandoon tayo sa labas, hindi natin kasi iniingatan natin kung anong sinasabi sa atin ng mga tao. So gayon din sa paglalakbay din, doon nakikita kung papaano ang lahat ng pag-ugali ng isang tao. So yan ang dahilan kung bakit ang tatay ni Hind or Salama ay binansagan na Zad Ar-Raqib dahil sa kanyang angkin na katangian ng pagiging matulungin at pagiging karim, pagiging mapagbigay, hospitable pagdating sa mga traveler. So yan si Hind or Salama. Hind or Salama. Now, ang kanyang asawa, no, nakilala natin din sa tinatawag na si Abu Salama. Okay? That is her husband. Yan ang kanyang asawa. Yan ang asawa ni Salama bago pa siya na pangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang pangalan ng kanyang asawa si Abdullah ibn Abil Asad. Abdullah ibn Abdul Asad. So, siya ay mula sa Banu al-Asad. Okay? And al-Banu al-Asad, ito din ay angkan o pamilya na maituturing na kasama sa angkan ng Banu Makhzum. Okay? Like for example, ang pag sinabi natin Banu al-Muttalib. Pag sinabi natin Banu al-Muttalib, ang Banu al-Muttalib basically is from the Banu Hashim.
Okay? So Banu Abdul Asad, okay, they are a family also related sa Banu al-Makhzum. It means may pagkakaugnayang pamilya itong si Salama at saka si Abu Salama, o ang pangalan ni Abu Salama ano? Abdullah. Okay? Ang pangalan ni alin? Abdullah. Ano pangalan ni Salama? Anong pangalan ni Salama? Hind. Pangalan ni Abu Salama? Abdullah. Okay, so I think we have to mention the name or the real name of these sahabiyat and sahaba for us to really understand what are their names na meron sa kanila in the book of Sirah. Okay? So itong si Abu Salama is actually relative ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi ang nanay ni Abdullah ay anak ni Abdul Muttalib. Okay? So si Barra ay anak ni Abdul Muttalib. Okay? Si Barra ay anak ni Abdul Muttalib. So si Barra at saka si Abu Talib at saka si Abdullah na tatay ni propeta sallallahu alaihi wasallam, silang lahat ay magkakapatid. Okay? So ibig sabihin ay may kaugnayan si Abu Salama kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in terms of family relation. Okay? Malapit na family relation. And also he is the foster brother of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kumbaga naging kapatid niya sa pagdidi. Okay? Ito ding si Abdullah or si Abu Salama. Okay? Now si Salama at saka si Abu Salama is the first household to embrace Islam. Okay? They are first household to embrace Islam maliban sa household of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yujad farq baina awwalu man aslam min al-ashkhas wa min awwalu man aslama min al-bait. Okay? Sa magkaiba yung unang nag-Islam individually and yung nag-Islam as household. So pag sinabi natin as household, ibig sabihin nag-Islam sila entirely, the whole house, the whole family members. Okay? So itong si Abu Salama and Salama, sila ang isa sa pinakaunang yumakap sa Islam nung nagsimula ang pagpalaganap ng propeta o pag-introduce ng propeta sa Islam. Okay? Na kasunod kina Abu Bakar radiyallahu an at sa mga malapit na kamag-anak ng propeta katulad ni Ali bin Abi Talib at saka ang asawa ng propeta mismo sa kanyang household na kung saan si Khadija bin Khuwailid at anong mga kasamahan ni Khadija radhiyallahu anha doon sa kanilang bahay, no? So unang bahay silang yumakap sa Islam at sila din ang unang kabilang sa mga unang nag-migrate papunta sa Habasha. Okay? So take note that Abu Salama and Salama ay mula sa matanyag na pamilya, marangal, mayaman na pamilya. Pero nung sila ay nag-Muslim, ang kanilang angkan ay tinuligsa at sinupil sila, di-oppress these two couple, no, itong mag-asawa, ni-oppress sila dahil sa kanilang pag-Islam, no? Hanggang sa tumindi ang mga pagsubok ng pagpapahirap sa kanila ng kanilang pamilya, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binigyang kapahintulutan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hayaan ang mga mananampalatayang Muslim na mag-migrate. Okay? And this is the first migration na nangyari sa history of the Muslim because of the persecution. And that is the migration to the Habasha. Migration to the Ethiopia. It's not in Medina. The first migration na nangyari sa mga Muslims is in Ethiopia, in Abyssinia or somewhere in Ethiopia. Okay? So, sila ay kabilang sa pinakaunang nag-migrate. Okay? Pinakaunang nag-migrate silang mag-asawa. At nung sila ay nanatili doon sa sa Habasha, nanatili sila with other Muslims na nag-migrate din doon, although pinagtiisan nila ang hirap, no, ng kanilang paglalakbay at hirap ng kanilang sakripisyo at desisyon, sapagkat ano bang kahulugan ng pag-migrate, okay, into other place? It is
it result to leave everything. Okay? Iiwan mo ang iyong malaking bahay, iiwan mo ang iyong pamilya, iiwan mo ang iyong mga kamag-anak, iiwan mo ang iyong business, iiwan mo ang lahat. Literally, lilikas ka sa ibang bayan na wala kang kilala at magsisimula ka doon sa wala. Okay? And that is not easy. And that is the reason why ang makikita mo dito sa kartangian ng dalawang mag-asawa na ito na si Salama at si Abu Salama kung papaano ang kanilang devotion to Islam. Kung paano nila inilagay ang sarili nila sa Islam, na mas pinili nila ang Allah at ang lugod ng Allah kaysa sa kung anuman ang meron sa kanila na kayamanan, katangyagan ng pamilya, karangyaan, at anumang klase na meron sa kanila na pinangangako ng dunya, pinangako ng mundo. Okay? Pinili nila ang relihiyon nila, pinili nila ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nag-migrate sila sa Habasha, doon sa Habasha, nanatili sila doon ng ilang taon hanggang sa dumating ang balita sa kanila na lumakas ng Islam. Saan? Sa Makkah. So dumating sa kanila ang balita na ang Islam ay lumakas na sa Makkah. Bakit? Kasi nag-Islam na si Hamza bin Abdul Muttalib at saka si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Okay? So dumating sa kanilang balita na ang lahat ng mga tao o marami na sa mga angkan ng Quraysh ay nag-Islam na. Okay? And that is also because of an incident na nangyari na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakipag-usap sa mga sa mga ahlu Quraysh, sa mga leader of Quraysh, no? Sa kung saan nagtitipon doon ng mga Quraysh, Darun Nadwa, at nanalita ang propeta sallallahu alaihi wasallam at ibinaba ang ayat tungkol sa suratu An-Najm, part of the suratu An-Najm, na kung saan ay binanggit doon ang pagsusujud at ang lahat ng mga Quraysh, unaware sila, unknowingly, nakapagsujud sila involuntarily dahil sa kung anong narinig nila sa ayat na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kumbaga, when they hear, sobra silang nadala nung power of the reading of Quran, the power of Quran, and that is the reason why Quran is very powerful. Even if hindi naiintindihan ng tao, kapag ito ay binasa ng mabuti at ito ay binasa ng tama, ito ay nagkakaroon ng power to the one who is listening to the ayah. Okay? And that is the reason why itong mga tao na ito, ng mga Quraysh, the leaders of the Quraysh, nung binasa ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nadala sila nung kanilang pakikinig hanggang sa sila'y nakapagsujud nung sinabi ng Allah na kung ganun kayo ay magpatira pa kay Allah na inyong Panginoon. At silang lahat ay nagpatira pa unknowingly. Okay? And that become an chismis, naging issue, naging chismis na ikinalat, na kumalat na marami sa mga leaders of Quraysh nag-Islam. And then sinundan pa ng pag-Islam ni Umar bin al-Khattab, okay, at ni Hamza bin Abdul Muttalib. So they said na, mashallah, si Umar bin al-Khattab, one of the very harsh enemy of Islam before his Islam, bago siya maging Muslim. Ngayon nag-Islam na din. Si Hamza, the lion of the desert, is also became a Muslim. So, yan ay nagpagalak sa maraming mga Muslim na nasa Habasha. And they thought na mashallah, this is a good thing for us to return, no? Para magbalik doon sa Makkah. Kasi ang puso nila is longing to meet the Prophet sallallahu alaihi wasallam because they just embrace Islam because they accepted the da'wah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But you see, it is very different of being with the Prophet and away from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? Masyadong malayo ang pagiging nandoon kasama ng propeta at ang malayo ka kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang mga puso nila yearning to meet the Prophet. Their heart is longing to see the prophets, to hear the revelations directly from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gusto nilang bumalik. They are very excited na bumalik sila sa Makkah. At nung bumalik sila sa Makkah, ay nagulantang sila sa katotohanan na ang kung anong inaasahan nila'y kabaliktaran ng tunay na kalagayan. Okay? Dahil nung dumating sila doon, ang mga Muslim pala ay mas nipo-persecute ng doble at triple kaysa kung ano ang ng kanilang iniwang kalagayan. Because during that time na iniwan nila ang Makkah, those are the family, yung mga family nila ang nag-persecute sa kanila secretly. O di kaya ay nagbabawal sa kanila, inaapi sila secretly. But now, nung dumating sila, bumalik sila sa Makkah, openly,
nakita nila na binibigyan ng parusa ang maraming mga Muslim. Nandoon na ang mga notable individuals, yung may mga katayuan, and even yung mga slaves, yung mga alipin, ganun na din ang mga kilalang mga individual ay ginagawa na ng hayagan ang pagpaparusa sa kanila. The worst of the scenario, mas worse sa kung ano ang iniwan nila. And dahil doon, mas lalo pang naging mahirap ang kalagayan ng mga Muslim, at hanggang sa hindi naglaon ay binigyan na naman ng kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bigyan ng paglalakbay, bigyan pahintulot ng paglalakbay ang mga Muslim patungo saan? Sa Madina. That is after na na-meet ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga ahlu Yathrib. Okay? In the time of Hajj, Musimul Hajj, because the Quraysh, the Mushrikun, nagkakaroon sila ng Hajj before pa ng Islam. Because this is a tradition na iniwan sa kanila ni Abraham a.s. Pero ang kanilang mga tradisyon ng Hajj is punong-puno ng mga gawaing batil, punong-puno ng mga gawaing fahisha. Okay? Where in fact, there are some of the narrations na ang mga Arab ay nagtatawaf sila ng hubot-hubad sa Makkah. This is part of their pilgrims. So puno ng kalulukalukuan, fawahish at mga muharramat and batilat na gawain before Islam, of course, but ginagawa nila ang Hajj. So those people from Ahlu Yathrib, from Medina, nagpunta sa Makkah para magkaroon ng Hajj. And na-meet sila doon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Despite of all the hindrance and all the warnings na ginagawa ng mga Quraysh, no? Doon sa mga taong bumibisita, because every dumarating ang Hajj is worried ang Quraysh kasi may mga bagong dumarating na mga tao. And worried ang Quraysh na pendawaan man na yasira ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idadawa na naman ito sila ni propeta Muhammad. So pinapalakas nila ang kanilang mga propaganda against the prophet sallallahu alaihi wasallam. So but despite of this propaganda against the Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Muhammad ay majnun, baliw, si Muhammad ay sahir, mag-ingat kayo, mangkukulam siya, si Muhammad is kadhab, na siya ay sinungaling, si Muhammad ay bla bla bla, sinasabi ito ng Quraysh. But despite of that, ang mga people of Medina is still very interested to listen to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And that is also because, and this is part of the history that you have to take note, na sumasagot sa tanong, bakit ang bilis ng Islam ng mga Ahlu Madina? Bakit ang bilis ng pag-accept ng mga Ahlu Madina kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Because ang mga tao sa Yathrib, sa Madina, they keep on hearing from the Jews, sa mga Hudyo, na ang Propeta Muhammad, o ang sinasabi ng mga people of the Jews, yung mga Hudyo, sinasabi nila na mayroong darating na propeta. Madalas nilang naririnig na sinasabi ng mga Hudyo na mayroong darating na propeta. At ang propetang ito, kapag lumabas siya, ay uubusin niya ang lahi ng mga Arabo. At magigagawin niyang sentro ang mga Hudyo sa paghahari. Okay? So, ang mga people of Yathrib, upon hearing this, gusto nilang makilala ang propeta. So nung marinig nila na may propeta na nagka-claim sa Makkah, they are curious and interested to know sino ang propeta na yan. Nakuha natin? So you see, everybody has reasons. Nakuha natin? Sometimes those things na hindi natin alam o hindi natin inaakala, sometimes those are reasons for us sa isang bagay na malaki. Naintindihan natin yun? In our life, sometimes dumadaan tayo sa mga bagay, we do not understand. Bakit ba ganito? Bakit ito nangyayari? But actually, those happenings, those events of our life is actually a preparation of Allah sa isang malaking bagay na ibibigay sa iyo ng Allah. If magsasabar ka lang. And now you see, these are all the mindset na inilalagay ng mga Hudyo sa mga Arabs, sa mga people of Yathrib. There will be a prophet na darating and they will lead us and he will eliminate all the Arabs. Okay? So, nakulo sa sarili nilang mantika ang mga Hudyo. Dahil ang mga Ahlu Yathrib na ito, na marinig nila ito, pumunta sila at na-curious sila na makilala ang nagpapakilalang propeta. So, bakit? Sa isipan nila, kung ito ay tunay na propeta, ay kailangan tayo ang pinakaunang maniwala sa kanya. Dahil kapag tayong naniwala sa kanya, we will be at his back, tayong magiging nasa likod niya at hindi magagawa ng mga Hudyo ang sinasabi nila. Okay? So this is the reasoning na naisip ng mga Ahlu Yathrib. So they are very curious to meet the prophet.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And nung na-meet nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-Islam ang ilan sa kanila. And that resulted to another visit. In that another visit, nagresulta yun ng pledge of loyalty, yung tinatawag na Bay'atul Aqaba. Okay? And then after that Bay'atul Aqaba al-ula, nasundan na naman ito ng Bay'atul Aqaba thaniya. In the next year, bumalik na naman ang mga people of Medina with a great number of individuals na nag-Islam. Kasi yung unang nag-bay'a, yung unang nag-pledge of loyalty kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdaawan ng kanilang mga pamilya. Bumalik sila with some of the notable individuals from their tribes. And that is the reason why ang propeta in the second Aqaba, pinabalik ng propeta sallallahu alaihi wasallam, no? Pinabalik ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga people of Medina sa Medina, and nag-assign siya ng 12 leaders, 12 individuals from different tribes of Medina para mag-lead ng kanilang pamilya to become a Muslim. So according to the hadith, nagpili ang propeta ng 12 individuals as Jesus chooses 12 of His apostles. Okay? So that is the reason why, no? Kung bakit tawag dito, itong mga Ahlul Madina ay nag-Islam sila ng madali kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So now, binigyan ng kapahintulutan na magbigay ng, from there, nag-Islam ang mga taga-Madina, and that is the reason why nagbigay ng hudyat kay propeta na pwede na silang maglakbay, mag-migrate papuntang Madina. So, nagbigay ng kapahintulutan ng propeta na maglakbay na ang mga Muslim to migrate to Madina. That is after na ma-establish ang people of Madina. Nag-Muslim ang mga taga-Madina. One of the family na pinakaunang naglakbay is si Salama again and si Abu Salama. Okay? Now, remember na nagiging mas masahol, mas nagiging mahirap ng pagpapahirap ng Quraysh sa mga people na nagmumuslim, sa mga tao na nagmumuslim. So, what do you think ang gagawin ng Banu Makhzum? If malalaman nila na one of their families are actually migrating to Medina, what do you think? Hahayaan nila? Hindi nila hahayaan. That is exactly what the Banu Makhzum did. Yung talagang ginawa nila. So, ni-intercept nila ang caravan ni Abu Salama at ni Salama. Okay? During their travel, ay ni-intercept sila ng Banu Makhzum. And hinarang nila ang kanilang paglalakbay at sinabi ng mga lead ng mga pamilya. Kasi, sino tong pamilya from Banu Makhzum? The family of Salama, si Hind. Pamilya ni Hind. Okay? Pinigilan nila ang kanilang paglalakbay at sinabi ng pamilya ni Hind, sabi niya, walang magmamigrate sa Madina. Ikaw, Abu Salama, kung gusto mo may migrate, khalas, mafi mushkila, idhab. Umalis ka. But, iwan mo sa amin ang babae na ito. Iwan mo sa amin ang aming babae. Hindi namin pahihintulutan sa iyong dalihin mo ang aming babae. Gusto mo mag-migrate, khalas, alis ka. Pero ang babae namin, iwan mo sa amin. Ito ang sinabi ng mga pamilya ni Hind. So, napilitan ang asawa na lalaki ni Salama, at yun ay si Abdullah or si Abu Salama, at literally naglakbay si Abu Salama na mag-isa without his family. And that is a very hurting situation for the both couple. Naintindihan natin? Napakahirap yun. Because they love each other. They love so much. Okay? They love each other so much na kung saan ay it broke the heart of Salama na makita si Abu Salama to travel by himself. Okay? And hindi nag-end doon ang struggle, challenges. Okay? Because after that, nung kinuha at kinulong nila si Salama at ang kanyang anak, nagalit naman ang bahaging pamilya ng Banu Makhzum mula sa Banu al-Asad, okay? Mula sa Banu Abdul Asad, okay? Na kinuha o ni-intercept ng pamilya ni Hind ang paglalakbay ni Abu Salama at Salama. Kaya pride-an siran mambu, kaya maratabatan siran. Okay? So, dahil sa pride na yun, pinuntahan nilang literally with the horses, pinuntahan nila ang pamilya ni Hind, at sinabi nila, khalas, kung sinabi nila, ininsulto ninyo kami, how dare you na intercept ninyo at gawin niyo yun sa aming lalaki? Sino? Si Abu Salama. Both big family. Nakita natin yun? So that's why ang family ng lalaki, sabi niya, walang hiya kayo. Wala kayong mga respeto. How dare you na gawin niyo yun sa aming pamilya?
Ha? Kung ganun, kung ginawa niyo yun, pinahayaan ninyong paglakbayin ng aming anak o ang aming pamilya, si Abu Salama ng mag-isa, kunin niyo na ang inyong babae. Arkano din, kunin niyo na ang inyong babaeng anak, pero ibigay niyo sa amin ang kanyang anak. Si Salama. Okay? Now, si Salama ay ipinanganak saan? Accordingly, ipinanganak si Salama after ng kanilang pag-Islam. After ng pag-Islam ni Abu Salama at sa ni Salama. They have this, mga anak, no? They have these 4 sons or 4 children mula kay Abu Salama. Okay? At ang pinakauna, accordingly, there are some contradictions of narrations, but this is what we have read in the book of Sirah, that unang naging anak niya si Zainab bint Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Si Abdullah, alam niyo na, si Abu Salama. Si Zainab ang una. And then sumunod ay si Salama. Okay? Si Salama ay ipinanganak after Islam. Si Zainab ipinanganak before Islam. And that is the reason why, nung time na nag-migrate sila, doon isinilang din itong si Salama. Nung ipinanganak si Salama, parang masyadong malaking good omen. Parang mas malaking, good vibes or good thing to hold on sa time na yun na, alam mo yun, yung nahihirapan sila sa paglalakbay and then there's a bushra, may isang malaking balita na mayroong batang isinilang. So ito ay parang naging masyadong nagbigay ng positivity to those people who migrated to Habasha. Okay? And that is why masyadong nakilala ang pangalan ni Salama. And dahil dyan, kaya mas kilala ang pangalan ni Hind na Salama at saka si Abdullah na Abu Salama because of the birth of Salama. Why? Because ipinanganak si Salama after nang mag-Muslim ang kanyang both parents. And during that time na struggling sila in traveling and escaping from what? From persecution. So, ipinanganak ang isang bata sa gitna ng maraming kalamidad. And that is why nakilala ang pangalan niyang Salama at yun din ang itinawag sa dalawang parents niya na naging kilala sila doon. Abu Salama and Salama. And another name of their sons is si Umar. And then si Durra, another na babae. Si Durra na isa ding babae, bint Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Okay? So ito ang mga anak nilang ng dalawa. But on this incident, ang bata na kinuha o pinag-agawan ng dalawang pamilya ay si ang anak na si Salama. Ang anak na si Salama. Where according to some of the narration, halos mabalian ng bata. Talagang pinaghihila, agawan, literal. Imagine if a big fitna, a big family trouble na kung saan nag-away ang malaking dalawang pamilya. As in, pinag-agawan nila ang bata. Nakuha natin? And accordingly, halos mga mapilay or mabalian ng batang si Salama. And imagine the hurtness and pain na meron sa babaeng ito, all for the sake of Islam. Okay? All for the sake of Islam. So my dear sister, hanggang saan ang inyong iman para sa inyong pananampalataya? Hanggang saan ang inyong panindigan para sa inyong pananampalataya? Hanggang saan ang inyong pagsunod kay Allah para sa inyong pananampalataya? This woman sacrificed everything. This woman who experienced a lot of pain just for the sake of her religion. Si Salama. Because now, first, nakita niya ang kanyang husband na naglakbay ng mag-isa. Okay? And she was very hurt. Nakita ang asawa niya, naglalakbay ng mag-isa. And then afterwards, ang anak niya kinuha sa kanya. Alam mo yun? Kapag ang anak mo natitira sa'yo, okay, siya na lamang ang parang nag-iisang comfort mo. Okay? Maybe you will understand that more, kayong bilang mga babae, more than a man. Kasi ang lalaki, hindi ganun. Hindi kayang pantayan ng lalaki ang pagmamahal ng babae sa kanyang anak. Okay? So, imagine that pain na mayroon ang babaeng ito, si Salama, nung kinuha sa kanya ang kanyang anak na si Salama, o ang kanyang anak na si Salama. So, siya na lang mag-isa ang natira. Accordingly, she is crying every day and night. Siya ay umiiyak na naglast until sa very nearest of the narrations na nabanggit is umabot ng 1 linggo na siya ay nagtitiis sa ganung kalagayan. Hanggang sa naawa ang ilan sa kamag-anak niya kay Salama. Naawa sila. Nakikita nila kung ano ang nangyari kay Salama. Miskina.
kawawa, na umiiyak araw at gabi. Then dahil doon kinausap nila ang bawat isa, sabi na, ano bang ginagawa natin? Bakit natin hinahayaan na mabrok ang ating kapamilya ng ganito? Kung gusto nilang lumakbay, paglakbay na lang natin. Kawawa yung babae, kawawa ang kapamilya natin. So nagkaroon sila ng awa, okay? Doon sa kanilang kamag-anak na si Salama. And so naawa sila, so kanilang pinalaya. Okay? At ganun din, naawa ang pamilya ni Abu Salama kay Salama, so pinalakawalan din nila ang kanyang anak. Okay? So, inna ma'al usri yusra. Pagkatapos ng kapighatian at kahirapan ay katotohanan ay kaginhawaan. And this is always the reality of our life. If you are not willing to face the challenges of your life, you will not gain the success. Okay? Because success is only by what? Overcoming the trials and challenges of your life. That is only the reason na masasabi natin ang katayuan mo is a success. When you have overcome and win, no? Na-win mo kung ano ang mga challenges of your life. Naintindihan natin? And every after this hardship is the goodness na ibinigay ng Allah. Because always remember ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ibibigay sa iyo ang isang bagay maliban na ito ay mabuti. Even if how hard, even if how hurt and painful ang bagay na ibibigay sa iyo ng Allah, believe na ibibigay yan sa iyo ng Allah for a better or for a good purpose. For a good purpose. Why? Ano bang mapapala ng Allah sa atin kung parurusahan tayo ng wala lang? Meron ba? Walang makakamit ang Allah. Ang Allah, ganiyun na anil alamin. Wala siyang pangangailangan. So, He give you something that you will go through it. All that is also for your sake. Also for your sake. It is for you. It is for your goodness. But sometimes we cannot understand. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. It is because we know nothing and Allah knows everything. Naintindihan natin yun? It's the real sweetness of life is only through reliance, complete reliance to Allah Azza wa Jal. Kapag trust ka at tito ko Allah Azza wa Jal, totoong pagtatrust kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon mo tunay na ma-achieve ang tunay na tamis ng pananampalataya at tunay na tamis ng buhay. Okay? If you know, kung alam mo kung paano ka mag-hope and trust kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, you will be happy. Even in whatever situation. Okay? Even in the front of lot of trials and tribulation. Even sa harap ng maraming pagsubok. Kahit sa punto na parang wala ka ng hope sa sarili mo. Allah alone is enough for you to hope. Ang Allah ay sapat na sa iyo para umasa ka. Even if wala ka nakakita na pag-asa. It is all because all the struggles, all the challenges na bibigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, this is all for the benefit na pinaplano, ginugusto ng Allah para sa iyo. Naintindihan natin yun, akhawat? And this is exactly what happened kay Salama. Nagtiis siya, nagsabar siya, mahirap, she was broke, but alhamdulillah, naging matibay siya sa kanyang pananampalataya hanggang sa binigay ng Allah sa kanya ang daan ni tawfik ng Allah ang mga tao na bigyan siya ng daan and siya ay nakapaglakbay. So naglakbay literally si Salama after ni makuha ang kanyang anak na si Salama, naglakbay siya literally mag-isa kasama ng kanyang anak. Okay? Naglakbay siya ng mag-isa. And sa kanyang paglalakbay, and this is at almost 9 to 10 days or at least 10 days, 10 to 12 days of travel. No? Ngayon, kung naglalakbay ka from Makkah to Medina, maybe it will take 4 hours, 4 to 6 hours sa pamamagitan ng sasakyan. Okay? If maglalakbay ka through plane, maybe if 45 minutes, 30 minutes to 45 minutes, darating ka na doon. Okay? And now ngayon, meron ding train. Di ba? So, but during those days, sa mga araw na yun, they are traveling through foot. No? Naglalakbay sila ng, mag-hike sila. Paalang. Okay? So, it will take at least 10 days to travel from Makkah to Medina. And imagine kung paano ang babae na ito. She traveled alone. And traveling of a woman sa gitna ng disyerto, walang caravan, walang entourage, walang anumang escort, this is very dangerous. Okay?
Kasi doon sa daan, mayroong klaseng-klase na mga maaaring makapahamak sa iyo. Nandoon ang mga wild animals, nandoon ang mga surakot-turok, yung mga magnanakaw, mga robbers, mga pirates, no, na pwedeng maggawa ng kasamaan sa kanya. But imagine these women na nung makuha niya, makalaya silang dalawa without a second thought. Kinuha niya ang kanyang camel, sumakay siya kasama ng kanyang anak, naglakbay siyang mag-isa, longing, yearning to meet her husband, si Abu Salama. So, nung naglakbay siya, nakasalubong niya ang isang lalaki. Okay? At ito ay si Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha. Okay? Si Uthman ibn Talha, during this day is hindi pa nag-Muslim because si Uthman ibn Talha ay nag-Muslim after the conquest of Makkah. Okay? Or near to the conquest of Makkah. Yes, before the conquest of Makkah, siya nag-Islam. Yes, before the conquest of Makkah, siya ay nag-Islam. But during that day, this is the first hijrah, during the first year of hijrah. So, nakasalubong niya si Salama at nung makita niya ito, sabi niya, saan ka pupunta? Nakilala niya si Salama. Sabi niya, pupunta ako sa aking asawa. And doon, alam ni Uthman ibn Talha, si Uthman ibn Talha, alam niya kung ano ang kwento kasi naging sikat, naging chismis, naging malaking issue sa Banu Makhzum ang nangyari kay Abu Salama at Salama, kung paano nag-agawan ng Banu Asad at saka ng Banu al-Makhzum sa bata na anak ni Abu Salama at saka ni Salama. And alam niya kung gaano naghirap ang babaeng ito, kinuha sa kanyang anak niya, kinuha sa kanyang asawa niya. So alam niya ang mga istorya nito. So naawa ito si Uthman ibn Talha at sinabi niya by his wara, yani al-wara, this is a character near to taqwa. Okay? Ito ang kaibahan. You see, because of his wara, yung itong wara ni Uthman ibn Talha, okay, na hindi niya hinayaan na lumipas si Salama ng mag-isa. Okay? Hindi niya hinayaan si Salama ng mag-isa na maglakbay. Kinuha niya ang tali ng kamilyo, naglakad siya at dinala niya ang kamilyo leading the travel to Medina. Okay? And according to Salama, and Salama is narrating this, na wala siyang nakitang katulad ni Uthman ibn Talha sa kanyang honor during the travel. Okay? Na kung saan ay iningatan siya ni Uthman, inalagaan sa pamamagitan ng pangangalaga, proteksyon, binigyan siya ng proteksyon, pinotektahan sila sa buong paglalakbay. Okay? Na all that is because of wara. Hindi Muslim si Uthman, pero meron siyang wara. At ang wara ay ang pagkakaroon ng tamang judgment sa isang bagay dahil sa inaakala mong siya ang tama. Ang gawin mo ang isang bagay because you think this is right. Ang gawin mo ang isang bagay because natatakot ka sa ano ang magiging resulta nito, although hindi certain kung ano ang result nan. Okay? And ang ating mga ulama, nagbanggit sila ng kaibahan ng tinatawag na taqwa at wara. Ano bang taqwa? Ang taqwa ay ang matakot ka para kay Allah, kaya susundin mo ang mga utos ng Allah dahil takot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hinahangad mo ang gantimpala ng Allah. At iniiwasan mong lahat ng ipinagbabawal ng Allah dahil takot ka kay Allah at takot ka sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ibig sabihin ng taqwa. Ang ingatan mo ang sarili mo na mahulog sa bagay na pinagbabawal o di kaya ay kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil takot ka sa kaparusahan ng Allah. At iniiwasan mo yun o di kaya ginagawa mo ang isang bagay dahil ang hinahangad mo ang gantimpala ng Allah. Yun ang tinatawag na taqwa. So ang taqwa ay ang paggawa sa isang bagay o pag-iwas sa isang bagay for a certain reason. Okay? Okay? For a certain reason. Nahnu mutahaqqikun bi asbabihi. Okay? Alam natin kung ano ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Yan ang taqwa. Okay? Al-wara, walang kasiguraduhan, ngunit may pag-aakala.
Okay? Like ginagawa mo ang isang bagay na ito because you think maybe this will result into something. But you do not know what is the result. Okay? You do something because you think this is right. Iniwasan mo ang isang bagay because natatakot ka na mayroong kapalit itong kasamaan, although di mo alam ano ang result ng kasamaan nito. So uncertain. Ang takot sa pag-iwas dahil sa wara o paggawa ng mabuti dahil sa wara is uncertain. But ang pagsunod dahil sa takwa at pag-iwas dahil sa takwa is certain. Because we know there's a reward, we know Allah will grant us reward, and we know there's an adab or punishment of Allah Azza wa Jalla. And that is the difference between at-taqwa wal-wara. Okay? Now, ito si Uthman ibn Talha is not a Muslim. So anong meron sa kanya? At-taqwa wal-wara? Al-wara. Ang meron sa kanya al-wara dahil walang takwa sa isang mu'min. Dahil walang takwa sa isang hindi Muslim. Okay? Walang takwa sa hindi Muslim. Okay? Sapagkat ang hindi Muslim, sino ang kanyang katatakutan? Di ba ang takwa ay meron kang hinahangad. Alam mo kung saan galing. Alam mo may reward. At alam mo sino magbibigay ng reward. But ang isang kafir, ang hindi mananampalataya, wala siyang takwa sapagkat sino ang hahanganan niya saan siya hahangad ng gantimpala? Sino magbibigay sa kanya? Maybe mayroon siyang hinahangad na gantimpala from the belief na pinaniniwalaan ng Diyos, but that is not the right God. And also, that God cannot give him reward. Tama? Okay? Because that is a false God. Naintindihan natin? So, ang takwa hindi maaari sa isang hindi Muslim. So, ang meron kay Uthman ay ang wara, yung pagkakaroon niya ng kanyang karakter, ng paghatol sa kung ano yung tama, batay sa kung ano ang iniisip niyang maaaring maging resulta kung hindi niya gagawin yun, o magiging resulta maaari kapag ginawa niya ang pagtulong doon sa babae. At yung pagiging honorable niya, yung pag-iingat niya, pag-preserve niya, na hindi niya take advantage si Salama na sila naglalakbay. Hindi niya ginawa ang anumang masama doon kay Salama. Yung honor na meron sa kanya in preserving and protecting Salama, all that is because of his wara. Because yun ang kanyang nakikitang tama at yun ang kanyang inaasahan na dapat na gawin ng isang honorable na isang lalaki. And that is why naglakbay sila hanggang sa dumating sila sa Madina. At nung dumating sila sa Madina ay naibalik niya ng payapa, naibalik niya ng safety ang mag-ina ni Abu Salama. Okay? So now nung naibalik niya ang asawa ni Abu Salama, okay? All because of the virtue of sino? Si Uthman ibn Talha. And this is also one of the part of aqidah that we have to understand from these incidents, that ang isang kafir, kahit paman ano ang kanyang gawin na kabutihan, kung wala ang pananampalataya sa kanya kay Allah, wala siyang anumang makukuha at makakamit na kabutihan. Okay? Ang isang kafir, kahit ano paman ang kanyang kabutihan, and we have to believe in this, na anuman ang kabutihan na gawin niya, kung wala siyang paniniwala kay Allah, ay wala siyang aasahang mabuti mula kay Allah sa araw ng paghuhukom. Maybe Allah will give him something for the dunya. Nagets ninyo? Maari ang tao na iyon, ng kanyang paggawa ng mabuti, Allah will give him a reward from this dunya, but not from the akhirah. Kasi walang aasahan ng isang kafir from akhirah, even if he did a lot of good deeds. La. But maybe Allah will give him from the worldly good things. Nakuha? Because ang tao, kapag siya ay gumawa ng mabuti, ibibigay ng Allah sa kanya kung ano ang mabuti sa kanya ang ginawa mula sa dunya. Katulad ng sinabi ng Allah, man kana yuridu al-hayata ad-dunya nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Katulad kung papaano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang naghahangad ng buhay sa mundo, ibibigay namin ng gantimpala sa kanila ng gawain nila sa mundo. Anumang mabuting gawain nila sa mundo, bibigyan namin yun ng kabayaran sa kanila din ng makamundong kaligayahan, makamundong kabutihan. Wahum fiha la yubkhasun. At hindi sila mababawasan. It will not be unjust for them. They will be given the proportionate good things doon sa ginawa nila from the worldly reward. Okay? If you ask for the dunya, Allah will give you the dunya.
And that is why we always aim for the akhirah, not the dunya. As the believer, we always ask for the dunya, not for the akhirah. Gustuhin natin yung reward sa akhirah, not sa dunya. Bakit? Kasi kapag hinangad mo ay ang dunya lang, okay, my dear sisters, ang hinangad mo ay dunya lang, dunya ibibigay sa'yo ng Allah. Pero kung ang hinangad mo ay akhirah, ibibigay sa'yo ng Allah ang dunya at ang akhirah. That is exactly what Allah said. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ. At sino man ang naghahangad ng palamuti ng akhirah, ibibigay namin sa kanya ng karagdagan ang palamuting ninanais niya. You see the word? Magkaiba. Sinabi doon sa isang aya, man kana yuridu al-hayata ad-dunya nu'tihi minha. Sino man ang naghahangad ng dunya, ibibigay namin yun sa kanya. Now, dito sa isang aya, man kana yuridu harth al-akhirah, nazid lahu fi harthihi. Sino man ang naghahangad para sa akhirah, daragdagan namin sa kanya. So, you see the difference of description. Nung sinabi ng Allah ang naghahangad sa dunya, sinabi lang ibibigay. Nung sinabi ng Allah naghahangad sa akhirah, sinabi ng Allah daragdagan, nazid. Nu'ti wa nazid. Sa dunya sabi, nu'tihi minha. Ibibigay sa kanya yun. Sa akhirah, ang naghahangad sa akhirah sinabi, nazid. Daragdagan namin sa kanya. So, we always have to aim for the akhirah. Kasi kung gusto mo ng kainaman, aim for the akhirah. You are doing something, either pag-aaral mo, pagtatrabaho mo, anumang klase ng ginagawa mo, always aim for the akhirah. Because if you aim for the akhirah, Allah will give you more than what is the return in this dunya. Bibigyan ka ng Allah para sa dunya na kabutihan at ganun din sa akhirah. But now for the disbeliever, wala silang aasahan na anumang mabuti mula sa akhirah. Okay? Si Uthman bin Mad'un si Uthman ibn Talha, dito sa panahon na ito, he is doing this out of his wara', not because of taqwa, because he has no taqwa, he is not a believer. But this is something na merong resultang mabuti. Okay? And this is apparent sa buhay ni Uthman ibn Talha because of what he did. Surely, according to our scholars, ang ginawa ni Uthman ibn Talha ay may malaking connection doon sa kung papaano siya binigyan ng karangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Binigyan siya ng karangalan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ano ang karangalan na ito? Ito ay ang incidents nung pagbigay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya at sa kanyang pamilya ng susi ng Kaaba. Okay? Once ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, and this is a narration mismo mula kay Rawahu Ibn Sa'ad Ibn Ibrahim bin Muhammad al-Abdi o al-Abdari an abihi Muhammad Ibn Umar an shuyukhihi. Sinabi, qala Uthman Ibn Talha. So this narration is actually narration of Uthman Ibn Talha. Sabi niya, one day, nakasalubong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'ani ilal Islam. Inimbitahan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam si Uthman ibn Talha sa Islam. At sinagot siya ni Ibn Talha, si Uthman. Sinabi niya, Ya Muhammad, al-ajabu laka, haytu tatma'u an atba'uka, wa kad khalafta dina qawmika, wa ja'ta bidinin muhdith. Sabi niya, Ya Muhammad, nakakamangha ka. Nakakamangha ka, Muhammad. Kasi nagnanais ka na sundin kita sa pananampalataya mo, where in fact, ikaw ay tinalikuran mo ang relihiyon ng iyong bayan at nagdala ka ng bagong relihiyon. So it's a sarcastic na pananalita ni Uthman ibn Talha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nangyari, nung once binubuksan nila ang Kaaba, okay? Because si Talha o si Uthman ibn Talha, sila ang may hawak sa susi ng Kaaba. At binubuksan nila ang Kaaba every Monday and Thursday. Okay? Fi kulli yawm al-ithnain wal khamis. Okay? And then once na binuksan sa mga araw na ito, so isa sa mga araw na pagbukas nila sa Kaaba, nakita niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gustong pumasok sa Kaaba kasama ng mga tao. At nung nakita niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Uthman, at si Uthman ang nagnanarrate nito, at sinabi niya, fa'agladtu alaihi wa niltu minhu. Sabi niya, naging mapusok ako sa kanya, ininsulto ko siya at sinaktan ko siya. Sino? Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinaktan ni Uthman at pinanginsulto ni Uthman ibn Talha.
Okay? Pero si Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabar. Kaya sinabi ni Uthman, fahalima anni. Hilm, mas sobra pa yan sa sabar. So sabi niya, nagsabar siya, nagtiis siya sa akin, hindi siya nagsalita ng anuman at hindi siya lumaban sa akin, bagkus ay kinausap siya, kinaharap siya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at nanalita ng mabuti at sinabi ng Propeta, Ya Uthman, la'allaka satara hadal miftahu yawman biyadi ada'uhu haythu syi'at. Sabi niya, Ya Uthman, baka darating ang panahon na makikita mo ako na hawak ko ang susi na yan at ibibigay ko siya sa kung sino man ang aking nais. Sinabi niya kay Uthman ibn Talha. Sinagot siya ni Uthman ibn Talha. Sinabi ni Uthman ibn Talha, lakad halakat Quraysh wa dallats. Sabi niya, kung ganun, kung mangyayari yan, iyan yung panahon na nasira na ang Quraysh. Nawasak na ang Quraysh. Nawasak ng Quraysh at nahimilate na ang Quraysh. It means, sarcastic pa rin si Uthman ibn Talha. Sinabi na, sagot niya kay Propeta Muhammad doon na kung ganun, yan yung panahon na wala na ang Quraysh, wasak na ang Quraysh. Ang panahon na yan, na nasa sayo ang susi ng Kaaba, wala na ang Quraysh yan, kung ganun. Kawawa ang Quraysh kung ganun. So parang sinisarcastic ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sinagot siya ng Propeta, bal amarat yawma idin wa azzat. Sabi ng Propeta, nowhere. In fact, on that day, that is the day na kung saan ang Quraysh will gain grace from Allah and will gain honor and reputation. Okay? They will gain honor and reputation. Yun ang sagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So nung dumating ang conquest of Makkah, or before the conquest of Makkah, okay? Before the conquest of Makkah, dumating sa isipan ni Uthman ibn Talha ang mga sinabi na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto niya mag-Muslim. Okay? Gusto niya mag-Muslim. But ang kanyang angkan, nilulupig siya. Pinipigilan siya. And that is the reason why medyo na-delay ang pag-Islam ni Uthman ibn Talha. Okay? Pero nung damating ang araw ng Fathu Makkah, okay, ay tinawag niya si Uthman. At dito ay nag-Islam na si Uthman. Okay? Tinawag niya si Uthman. Ya Uthman, ati bil miftah. O Uthman, ibigay mo sa akin ang susi. That is in the conquest of Makkah. Nakuha natin? So, ibinigay ni Talha. Sinabi ni Talha, fa'ataytu bihi, fa'akhadahu minni. So, ibinigay ko sa kanya, sabi ni Talha ang susi, kinuha yun ni Propeta sa akin, fa'da'fa'ahu ilayya. Itinulak pabalik ito ng Propeta sa kanya. Kinuha lang ng Propeta ang susi, and then ibinalik ito sa kanya. Okay? And then sinabi niya, khuduha khalidatan talida, la yanzi'uha minkum illa dhalim. Sabi ng Propeta, at yung hadith na ito is very sikat sa people of knowledge. Okay? Sa mga estudyante ng mga tulabul ilm, this is a very popular word of the Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, khudhuha khalidatan talida. Kunin ninyo ang susi nito. Nitulak pabalik ng Propeta ang susi kay Uthman at sinabi niya kay Uthman, kunin ninyo ang susi nito. Khudhuha khalidatan talida. It means kunin nyo yan ng walang habang buhay. Okay? Kunin nyo yan magpahanggang buhay. Kunin nyo yan ng walang katapusan. Sa inyo yan. Kunin nyo yan, wala yanzi'uha illa dhalim. At walang kukuha sa inyo ng susi na yan sa pamilya ninyo, maliban sa isang oppressor. Okay? And si Uthman ibn Talha, ang naghawak ng susi na yan, even until today, ang mga anak ni Uthman ibn Talha ang may hawak ng susi na yan. Ni hindi pwedeng pumasok ang hari ng Saudi Arabia ngayon, si Salman man o si Muhammad bin Salman man, hindi pwedeng pumasok sa Kaaba without the presence of the family of Uthman ibn Talha nowadays. Okay? So that is because sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, this is your miftah, sa inyo ang susi na ito, khuduha khalidatan talida. Kunin niyo ito ng magpawalang habang buhay. Okay? La yanzi'uha minkum illa dalim. Walang sino man nang aagaw nito magpakailanman sa inyo, dahil sino man nang aagaw nito ay isang oppressor, isang dalim. Okay? And then sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Ya Uthman, inna Allah sta'amanakum ala baytihi.
Sabi niya, "O Uthman, katotohanan ng Allah, pinagkatiwalaan kayo ng kanyang bahay." Okay? So sinabi ni Uthman din sa isang narration na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Haka miftahu kaya Uthman." O ito ang susi mo yung Uthman. Ha? Naaalala mo ba? Alam yakunul ladhi qultu lak? Hindi mo ba naaalala kung anong sinabi ko sa iyo nung gawing araw? Okay? Hindi mo ba naaalala kung anong nabanggit ko sa iyo noong araw, nung before the hijrah, at inaapi mo ako, at pinag-iinsulto mo ako, at sinabi ko sa iyo, makikita mo ang susi na yan, nasa kamay ko, at ibibigay ko sino kung gusto. Okay? Sabi ni Uthman, radiyallahu an, sabi niya, "Bala ya Rasulullah, bala." Sabi niya, "Yes, certainly true ya Rasulullah, wa ashhadu annaka Rasulullah." At ako'y sumasaksi tunay ikaw ay sugo ng Allah. Okay? And then, sa ibang narration sinabi na, "Haka miftahu kay Uthman," ito ang susi mo ya Uthman, "al-yawmu yawmu birrin wa wafa." Sabi niya, Uthman, ito ang susi mo, kunin mo, dahil ang araw na ito ay ang araw ng pagtupad sa pangako. Anong pangako? Actually, hindi nangako ang propeta kay Uthman, but binanggit ni propeta ang isang propesiyang mangyayari in the future. But for the prophet, this is a wafa. For the prophet, this is a promise to be done. And that is sinabi niya, today is the day of fulfilling the promise, ya Uthman. Khud al-miftah. Kunin mo ang susi. Okay? So, according to our scholar, this honor na ibinigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Uthman ibn Talha is for sure very connected to what Uthman ibn Talha did during that time ng kanyang mga kainaman. Because ang isang klase ng tao katulad ni Uthman ibn Talha ay makikita mo doon that he is a good man. Nakuha natin? In generally speaking, good people is always guided to good things. This is a general principle, although there's an exemption. Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon. But generally speaking, good people will always be lead to good things. Intindihan natin? So, si Uthman ibn Talha is a good person. Uthman ibn Talha is a good man. And apparent yun because of his wara na meron sa kanya. Okay? And apparent yun how he actually demonstrated his honor with the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam during that time, asawa pa ni Abu Salama na si Salama or si Hind. Okay? So, yan ang sinabi ng ating mga scholar, and this is something na related din sa malaking relation sa kwento ni Salama sa paghatid niya o paghatid ni sino? Ni Uthman ibn Talha kay Salama saan? Ha? Sa Madina, na kanyang pinangalagaan at protektahan niya sa kanilang paglalakbay. Okay? So, nung nakabalik si Salama, okay, sa Madina, nanatili, nakasama niya ang kanyang husband na si Abu Salama for many years after that. Hindi gaanong matagal, okay? Because after ng Gazwatu Uhud, okay, si Abu Talha ay nasugatan. Okay? Si Abu Salama ay nasugatan. Si Abu Salama ay nasugatan. After ng Gazwatu Uhud, nasugatan si Abu Salama. Okay? Si Abu Salama ay naka-join sa maraming digmaan na nauna. Kasama siya sa Ghazwatu Badr. Okay? And ang pagiging bahagi ng Ghazwatu Badr ay may napakalaking fadl. Ang fadl ng mga tao na nakipagdigma sa Ghazwatu Badr ay napakalaki. Fadl Ahlu Badr. At ano ito? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nakasali sa Ghazwatu Badr, sila ay ang sinabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. I'malu ma syi'tum faqad wajaba lakumul jannah."
Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ninanarrate niya tungkol kay Allah na ang Allah ay nagsabi na kung na itong mga nagsali sa Ghazwat Badr, individuals that joined the Ghazwat Badr, gawin niyo na ang gusto ninyong gawin at kayo ay pinatawad ng Allah. Gawin niyo na anumang gusto niyong gawin sapagkat kayo ay papasok pa rin sa paraiso. And that is why, the reason why, nung nagkaroon ng issue kay Hatib ibn Abi Balta'a, na ipinadala siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam nung pupunta at lulusob ang propeta, or that is during the conquest of Makkah, ay pinadala niya in advance itong si Hatib ibn Abi Balta'a para magbigay ng mensahe sa kanila. Pero ang ginawa ni Hatib ibn Abi Balta'a, ni-leak niya ang information patungkol sa pagdating ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, nilik niya, piyakatukaw iyan, no? Pinaalam niya yung pagdating ng propeta sa kanyang pamilya. Okay? And because of that, galit na galit si Umar, where in fact sinabi ni Umar, "Ya Rasulullah, da'ani adribunakahu." O sugo ng Allah, hayaan mo ko, pugutan ko siya ng ulo. Sabi ni Umar bin Khattab. But sabi ni Umar bin Khattab, "La ya Umar, la'allahu syahad al-Badr." Sabi niya, hindi Umar, si Hatib ibn Abi Balta'a ay nakasali sa Ghazwat Badr. Okay? At pinatawad ng Allah ang kasalanan ng mga taga-Badr. At pinapasok ng Allah, papasukin ng Allah sa paraiso mga tao sa Badr. And accordingly sa Quran, no, na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam pala, nabanggit din ng propeta sallallahu alaihi wasallam na the people of the angels who attended the Ghazwat Badr is the best of the angels, and the people who joined the Ghazwat Badr are the best of the people. Okay? So during the Ghazwat Badr, ang mga tao na nandoon, ang mga anghel na nandoon present on that day are the best of the malaika. At ang mga tao na nag-join sa Ghazwat Badr ay ang pinakamainam sa mga tao din. Okay? And one of those is si Abu Salama. Okay? Now, but in the Ghazwat al-Uhud, he is one of the injured one. Kabilang siya sa mga nasugatan. Okay? And ipinadala siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam into a mission. Okay? After the Ghazwat al-Uhud. At nung bumalik si Abu Salama, ay nag-reopen ang kanyang sugat. Of course, during that time, wala tayong katulad ng meron tayo ngayon na tatahiin hanggang sa loob ay tinatahi. At kung nasugatan ng yung intestine ay meron silang mga stapler na ilalagay doon. Okay? At noong panahon na yun, walang ganun. Maybe they will close what is outside but not what is the injury inside ng katawan mo, no? So kung may nasugatan ka sa loob, that will for sure, if yun ay merong sugat, hemorrhage yun na hindi natatakpan. So very prone to infection and more masabi natin na side effect nung mga sugat. Okay? So yun ang nangyari din kay Abu Salama. And yun na din ang naging dahilan ng ikinamatay ni Abu Salama. Okay? And nung namatay si Abu Salama, doon na nagsimula ng nagkhitbah na manhikan sa kanya ang maraming mga sahaba.